sa isang bangag na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito maidideny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid. General Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Mercades Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin na ang ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay ninyo, ang mga taong bayan, ang sinasabi ng taong bayan, kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa ating isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. Yun lamang po. Ano ang sigaw ng taong bayan? Ano ang sigaw ng taong bayan? Mga kababayan, bagamat buo na ang ating ebidensya, hindi pa rin sapat ang gabing ito upang tayo ay sumuko sapagkat hindi tayo titigil na hindi mabababa ang adik na presidente! Ano ang sigaw ng taong bayan? Lakasan! Marcos! Bumaba na sa pwesto mo dahil ikaw ay isang adik! Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan. Tagumpay na po. Ito na po ang simula ng isang tunay na pagbabago. Diyos ko, maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo pinaintulutan na magkaroon ng kaguluhan o may masaktan pa. Tunay na po, kayo ay dakila. Kayo ang nagpahayag sa kanyang kapatid upang ipahayag ang katotohanan ni Senator Amy na ang kanyang kapatid ay isang adik, incompetent leader. Kami po na mga, tayo po ay magkaisa. Tayo ay magkaisa! 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 Step down! Antayin natin ang magkaisa. Sa puso ay
na presidente. Kahit anong paliwanag ni Auntie Claire, hindi niya na ito maidi-deny dahil mismong kapatid niya na ang nagsabi na bangag ang kanyang kapatid, bangag ang ating presidente. Kaya ako'y nananawagan sa mga kapulisan na nakapaligid dito. Alam ko na kayo po ay sumusunod lamang sa utos ng inyong mga nasa taas. Kami po ay ganun din, nagpapasalamat sa inyo. Tayo ay kampi-kampi dito. Hindi ang gobyerno ang kaaway namin, kung hindi ang isang bangag na presidente. Kaya sana po sama-sama tayo. At ito ay ating panawagan. Bababa na yan! Bababa na yan! Bababa na yan! Pero bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang ipakilala yung isa sa ating Banateros vlogger na si Jay Guevara. Jay, bati ka naman. Binabati ko kayo lahat dito at binabati ko rin si Marcos Jr. Putang ina mo, buwaba ka na. Isama mo yung asawa mong adik. Salamat. Kala ko bawal magmura. Iniingatan ko nga magmura eh. Anyway, yun lamang po. Ako nagpapasalamat sa lahat ng organizer nito. Alam nyo, napakahirap po na mag-organize ng mga ganitong pagtitipon dahil alam nyo naman, kaliwat kanan ang pananakot ng gobyerno. Kaliwat kanan ang demanda. Tulad ko po, kaliwat kanan ang demanda ko po, pero tanda lang natin, kahit ano pa yan, harapin natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat din sa ating mga husgado dahil tinitingnan nila ng tama. Dismiss na po ang kaso ko kay Trillanes. Dismiss na po ang kaso ko kay Torre. Yung 4 na kaso ko kay Zaldico, ay mukha namang madidismiss na rin dahil ayaw na umuwi. Isa na lang, kay Ontiveros na lang. Pero okay lang yan. Dahil alam naman natin, nasa katotohanan tayo, hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng kwento, tayo ay para sa bayan lang at alam natin naman na madidismiss yan. Gayunpaman, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kasama natin dito, lalong-lalo na sa mga retired general. Napakahirap po sa kanilang tumayo dahil siguradong kaliwat kanan ang pag-uusig sa kanila, pero nanindigan sila sa ating bayan. Alam niyo po, ito lamang po pag pinapanood natin yung mga history na movie natin sa Pilipinas. Di ba ho, nakita natin ang pinagdaanan ng mga bayani natin. Ngayon po, napakahirap maghanap ng bayani. At dahil ngayon, nagginawa na po. Ako po, alam niyo po ako na galit po ako sa mga Marcos. Mula simula, kahit po kay Senator Amy. Ngunit nagpapasalamat tayo kay Senator Amy na ginawa niya ang isang matinding sakripisyo na ilaglag ang kapatid niya at sabihin ang katotohanan. Maraming salamat, Senator Amy. Para sa bayan, tuloy-tuloy natin itong ipaglaban. At alam nyo, marami tayong balita na talagang unti-unti na nagwi-withdraw ng support ang ating mga uniform personnel. Alam nyo po, lagi nyo lang tatandaan at huwag kakalimutan. Sabi nga nila, yung amin daw ni Zaldico ay timing, tiniming daw ni Zaldico. Hindi po ako naniniwala doon. Ang nag-timing po nito ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Nagsalita si Marcos na 5,500 ang flood control project na success niya. Kinabukasan, binagyo at bumuha. Panginoon na po ang nagigising sa bawat Pilipino. Kaya nga po, patuloy tayo. Humihingi ako sa inyo ng isang bagay lang. Mapayapa at legal na paraan. Dahil sabi nga nila, sinisisi nilang Iglesia ni Cristo. Bakit daw kasi nyo niduklok? Bakit nyo pinayagan itong si Marcos na matugtog sa pagiging presidente? Nakalimutan po ata nila ang Romans 13 verse 1 na nagsasabing, submit to the authority that in all authority, it comes from God.
Ang Diyos po ang nagluglog kay Marcos. Ngunit, hindi kasalanan ng INC o tayong mga nabudol o kung sino man at lalong-lalo na ng Panginoon kung ang isang tao ay naging korap. Ang tawag doon, free will. Malayang pumili si Marcos na kesa pagsilbihan kayo at tayo, nagnakaw siya sa ating bayan. Kasalanan niya ito, hindi kasalanan ng mga bumoto. Nagtiwala tayo sa kanya, hindi niya tinupad ito. Kaya napapanahon na para bumaba si Marcos. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. Muli, okay. Muli. Sensya na kayo. Wala na akong boses. General Bronner, bilisan mo. Marami na mga field commanders mo. Baka umaunahan ka nila na mag-withdraw ng support. Marami tumatawag sa atin. Marami nagpapahiwatig. Gawin mo na para hindi magkawatak-watak ang armed forces natin. Mag-withdraw ka ng support. Nakauna! Alam niyo po, hindi po talaga ako political blogger. My real expertise is I'm an applied neuroscience specialist. I specialize in the brain. And I could tell you that a drug addict has no place in national leadership. Because if the brain is compromised, it will make the nation vulnerable. And the consequences will be fatal. So mananawagan din po ako kay General Browner. Because we've met several times. General Browner, I know you are a decent man. We've met several times. You've asked me to develop your mental health resilience and brain optimization program in AFP. And you know, General Browner, that an addict is a threat much more to the entire nation. So please, save us from this man. Protect us. It's your responsibility. Secondly po, kasi alam niyo po sometimes, ang mga ganito, tayo mga Pilipino, after 2 weeks or 1 week, nakakalimutan na agad natin. Tama po ba? Tama ba? So i-address ko lang po kayo, okay lang? Okay lang. Alright. So guys, alam niyo po sa totoo lang, when I started to write, biglang nakita ko at nabasa ko dun sa mga comments, sabi ng mga tao, sir, ano lang naman ang magagawa namin, ordinaryong tao kami. Wala kaming pera. Pag kami nagsalita, titirahin kami. Dahil powerful sila, mayayaman sila, takot ang mga tao, in other words. Pero alam niyo po ba na itong takot na to is also the same thing that actually feeds corruption in government. Nakuha po ba natin? May corruption dahil takot tayo. Alright? Now, sindutan po natin ng konting science lang. Meron pong tawag dyan. Ang tawag dyan is learned helplessness. Ano po yung learned helplessness? Ito po yung kapag ang experiment nila, naglagay sila ng aso sa isang kulungan. Tapos, on one side ng kulungan, may shock. Tapos, nilagyan nila ngayon ng isang barrier sa gitna. Nung pinatugtog yung shock, yung aso lulundag sa kabila. At nagulat yung aso kasi may shock din pala sa kabila. Dumaan ng isang week, palundag-lundag yung aso para mag-survive from the shock. Pero alam niyo po anong nangyari after 2 weeks? Tanungin niyo kung ano. Kahit marinig pa nung aso yung shock, hindi na siya gumagalaw. Kasi umaandar na yung utak ng aso at sinasabi niya, natural na to, ganito na lang talaga to, ito na yung bagong natural sa buhay ko. Learned helplessness. Nangyayari sa mga hayop, but apparently in the Philippines, it's also happening in the Philippines. People are so disempowered. And in fact, in neuropolitics, tinuturo po yan na gumagawa yung mga gobyerno daw ng mga events para dumating sa punto na overexpose yung mga tao sa abuso to the point that they start accepting it. They complain, but they don't know anything. It's called learned helplessness, my friends. Let me remind you this. Nung bumaha po sa Tino, nakita po natin yung mga videos, tama po ba? Yes. And there's one particular video there that gripped my heart. Yung nanay, kasama niya mga anak, nasa bubong sila.
Anong sabi ng anak? Mommy, we lost everything. And maybe you have not lost everything in Manila or in Luzon. But guys, realize that you have lost your future because of our corrupt officials. Pero ang pinakamaganda sa sinagot ng nanay, alam nyo ano? Ang sagot ng nanay, huwag kang mag-alala anak, we will have them back again. Ganon din tayo sa Pilipinas. Dapat para tayong mga nanay na pinapaalala natin ang bawat isa. Yes, ninakaw nila lahat. Yes, ito yung nilapastangan nila tayo. But we will have to make a stand. We will take them back. Are you with me on that? Kasi po hindi pa lapos ang laban. And I think of a certain analogy about it. Alam niyo po ba yung story ng Ten Commandments? Tama po ba? Magtatapos ako rito. Di ba sa Ten Commandments, may abusive na ruler called Pharaoh. And for hundreds of years, nagkaroon ng 10 plagues, yung 10 Commandments nangyari. Tama po ba? Tapos nakalabas yung mga tao from Egypt by crossing the Red Sea. Pero hindi yun ang hantungan. Ang totoong hantungan talaga, ang gusto ni Lord, makalabas sila sa Egypt para mapunta sila sa Promised Land. Pero nandun sila sa disyerto dahil sobrang takot sila sa mga higante na nasa Promised Land. Alam niyo kung ano nangyari? Tumagal sila ng 40 years. Everybody listen to me because I think this is important in terms of analogy. 40 years. It took them 40 years to cross the Promised Land. Do you know that the time that the senior Marcos was ousted was exactly 40 years from today? We are now on the 40th year. The battle is not over. It's not just to replace the president. It is for us to pursue our Promised Land. Kasi may destiny ang Pilipinas. Malaki ang plano ng Diyos para sa Pilipinas. Pero hanggat takot tayong lahat, walang mangyayari sa atin. Kaya bago sila na-cross, sabi ni Lord, Joshua 1:9, do not fear, be courageous, for I am with you. Itong mga nangyayari ngayon, si Lord na nagsasabi, I am with you. Ang tanong, are you courageous enough na ipatuloy ang laban hanggang mapunta natin ang Promised Land? But I tell you, there's going to be giants in the Promised Land. So guys, everybody right now, meron akong gusto ipapagawa sa lahat. Is that okay? Yes. Pwede ba tumayo lahat ngayon? Everybody right now. Can we all stand? Yung mga nakaupo, pwede po ba tayong tumayo? Come on, everybody please stand. Just one time. And let's remind ourselves, wala lang sa mga opisyalis natin ang kinabukasan ng Pilipinas, nasa ating mga mamamayan. Pero kailangan ang mamamayan matapang, masigasig, not easily swayed. Supposedly, dapat tayong lumalaban, walang learned na helplessness. Are we here? Yes. So may papagawa ako sa inyo ngayon. Is that okay? Yes. I want you right now, everybody, to make your loudest, strongest shout. Lahat ng frustration nyo, ilabas nyo na. Lahat ng galit nyo, ilabas nyo na. Pero pag sumigaw kayo, huwag kayong sumigaw na desperado. Kasi alam ko, mananalo tayo at sigurado ito. Are we here? Are you ready to make that shout right now? Are you ready to make that shout at the count of 5? Everybody count 5, 4, 3. And I want you to shout longest, shout it, but also a shout of victory. Galit ka, pero sigurado kang mananalo. Can we count down? Yes. Everybody, 5, go! 5, 4, 3, 2, 1. Come on, shout! Come on! Come on! Come on! Come on, shout as if your life depends on it. Shout as if our nation depends on it. Come on, everybody! Iparinig natin sa Malacanang! Iparinig nyo sa Malacanang ang galit ng tao. Iparinig sa Malacanang ang frustration ng mamamayan. Iparinig natin sa Malacanang na alam natin, tayo ang mananalo. Everybody shout! Come on! Come on! Come on, everybody! Come on, everybody! Give birth to the new Philippines today! Come on, everybody! Hindi pa po tapos ang laban. Haharapin natin ang mga higante in the next few days. But
But let me just remind you one more. God said, do not be afraid, have courage, for I am with you always. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Iniisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party, nagarapalan, naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang pampapadoktor, pinalabas nila ang pag-stem cell. Nagpapalit daw ng dugo, nagpapa-blood transfusion. Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumamba siya sa akin, talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ako na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin, nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig? Kakaiba na siya magsalita.
Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos, pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilyang may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakataon. At pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana, oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit ka ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan, habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Ang kabaitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na.
Isusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. At nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing giyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, karapalan, takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagdakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan, pagsadsad ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget, kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 3 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarating ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa.
ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot, magpagaling at nangangako ako. Hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikuran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo dahil sa adiksyon nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo, sakitan na si Mami, alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bonget, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na, mamahinga alang sa iyong kalusugan. Kaya kung mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. Wala akong ibang gusto, kundi gumaling ka, malampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka. Maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo.